Mhm. Bro, last nga tingnan mo nga to na hindi ko lang maano ito na ang ganda ng sinabi niya Apostol Pablo dito. Doon pa rin sa unang Korinto 7:27 bro Ono hanggang 28. 7:27. Oo. Ikaw ba may Unang Korinto. Saan ba yung unang Korinto? Ayan. Unang Korinto 7, Oo, 27. 27, 28. Ito naman ang sinabi niya Apostol na Pablo. Ikaw ba isang lalaking may asawa na? Huwag kang, ito na yung binasa ko ganina. Ikaw Sige, ba bro, may, diretso lang. ba isang lalaking may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring mag-asawa. Kaya yung mga, ay kawawa yung mga nakinig ngayon. 28 bro. Kaya nga, 28. 28. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito. Totoo nga. At yan ang nais kong maiwasan ninyo. Yun pala. Si John Redon. Ikaw din. Ano sabi niya? Para hindi, wag na kayo mag-asawa para hindi kayo dumanas ng hirap. Oh. Kaya pala kahirap. Ranilo Gapas, good evening. Magandang gabi, kapatid. Yes, go ahead bro. Ang tanong lang ko is, yan job, tungkol kay, yung sinabi ni San Pablo na, sino ba ang tinutukoy niya doon sa sinabi niya na nagturo ng ibang Kristo? Ano yan? Sino Nagturo ng ibang Jesus? Nagtuturo ng ibang Jesus, yung sabi ni San Pablo. Nagtuturo ng ibang Jesus? Ikalawang Korinto 11:4 bro. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus. Ayun. Kaysa ipinangaral namin, tinatanggap ninyo ang espiritu at aral ng iba sa itinuturo namin sa inyo. Na iba? Oo. So, ang ibig sabihin yan bro, nagtuturo ng ibang Jesus. Sample na lang natin yung Muslim. Oo. Ang kanilang Jesus, Muslim. Tapos, hindi pinako sa cross. Tapos, hindi namatay. Salungat yung turo ng mga apostol. Kaya yun, tumatanggap yun ng ibang Jesus. Yung isa naman sa INC naman, ang Jesus, hindi Diyos. Doon naman sa saksi ni Yoba, Diyos na maliit. Junior. Diyos Junior. Hindi pinako sa cross, kundi pinako sa istaka. Jesus na pinako, nakaganyan yung kamay, isang pako lang ginamit sa kamay. Yun, ibang Jesus yun. Meron ng Jesus mo dyan daw na naging babae. Merong Jesus din na ibang na naging babae. Meron ding Jesus na si Saint Michael the Archangel daw. Bro, si Kibuloy, ang turo ni Kibuloy, si Jesus daw, siya rin yung ama. Ayun, so, yun ang bro. Ama. Ibig sabihin nun, ibang Jesus. Baka si Santa Maria din kasali doon kasi ang turo ng iba hindi na Virgin. yung pang hindi huli ano ba yun? Hindi na virgin dahil merong maraming anak. Sana yun saka yung marumi yung sabi nila. Sino marumi? Si Maria daw bro. Si Mama Mary. Ating daan, marumi daw si Mama Mary. Muli naman yun na marumi si Mama Mary dahil si Kristo tumira doon, 14:4 ng Job. Mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Ang pang-Kristo kasi dito, si Kristo ba malinis? Hindi. Kristo ba malinis? Yes. Meron bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Wala. Wala. Kung marumi si Mama Mary, di marumi rin si Kristo. Kaso nga, ang turo ng dating daan dyan, possession, hindi incarnation. Bakit? Sabi nila, pakibasa yung Hebreo 10:5, Brother Junre, sa ang dating Biblia. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo.
Yan. Ang explanation ni Soriano dyan, may katawan ng inihanda. May katawan na. Tapos, nung iluwal ni Mama Mary yung katawan, saka pa siya pumasok. Yun ang kanyang turo. Position. Asa na, mayroon akong video niya ni teka, try ko lang hanapin na. Sa kanilang turo, possession, may katawan na, pumasok lang siya nung iniluwalan ni Mama Mary yung katawan. Nung hindi pa iniluluwal ang katawan, hindi pa siya pumapasok doon, wala pang Kristo yun. Yung fetus na yun na lumaki sa tiyan Parinig ko ng muna. 6 na buwan, ipinanganak niya. At yung tao na yun, katawan tao yun eh. Yung fetus na yun na lumaki sa tiyan ni Maria ng 9 na buwan, ipinanganak niya. At yung tao na yun, katawan tao yun eh. Doon tumira yung anak ng Diyos. Nung pumasok si Kristo sa mundo, nakahanda na yung katawan na yun. Ayun, nung pumasok si Kristo sa mundo, nakahanda na yung katawan na yun. Anong nangyari? Oh, Nung pumasok siya dun sa katawan na yun, naipanganak na ni Maria. yun. No? Imagine, sasabihin mo ngayon, a form of the greatest blasphemy, na ang Diyos papasok sa tiyan ng babae, Oh, tapos dadaan sa sex organ ng babae. Napakamaling ano nun. Napakamaling deduction nun. oh. Dadaan ng Diyos sa tiyan sa sex organ ng isang babae, dinadaanan ng ihi. What kind of a blasphemy is that? Oh, yan. Sa kanyang katuruan, pinanganak muna yung katawan bago pumasok si Kristo. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, nakahanda na yung katawan. Oh. Hindi pumasok ang Diyos o si Kristo man. Hindi siya pumasok dun sa Hindi fetus. talaga siya pumasok, Bro Jando, kasi siya ang pumarito. Nung pasok niya sa sanlibutan, nakahanda na yung katawan na yon. Hindi. Hindi ibig sabihin, ang Diyos Ama pumasok sa tiyan ni Maria. Ay, mali na naman yun. Hindi naman yung sama yung ano eh, yung nagkatawang tao. Mali na naman. Ang labo. Bakit ang amang Tapos dating daan nagmamarunong sa akin, may mga record ako na mali talaga turo ninyo. Ipinanganak muna yung katawan bago pumasok si Kristo. Nung pumasok siya dun sa katawan na yon, naipanganak na ni Maria. Oh. See? Nung pumasok siya sa katawan na yon na ipanganak na ni Maria. Depossession ang nangyari. Saan naman Hindi yung talata na incarnation. yun, bro? Ha? Saan yung talata na noong pumasok si Kristo ay pinanganak na siya? Yun, yung ganyan, yung kanilang batayan, Hebreo 5. Wala naman nababanggit doon na pinanganak na muna siya, iniluwal na muna. Sabi doon, naghanda ng katawan. Hindi sinabi iniluwal na. At saka hindi lahat ng sinabing naghanda ay nakahanda na. Halimbawa, fiesta, darating ang fiesta, maghahanda. Baka ibig ba sabihin nakahanda na yon? Oo. Hindi agad. Agad, diba? Yun ang kanyang unawa doon. Ipinanganak. Halimbawa, ito yung katawan. Ito yung katawan. Sample lang natin, ito yung katawan. Tapos, yung katawan, lumabas muna sa sinapupunan ni Mama Mary. Paglabas ng katawan ni Kristo, saka pa pumasok yung berbo. Yun ang turo ni Eliseo Soriano. Iniluwal muna yung sanggol, saka pa pumasok si Kristo. Hindi siya yung mismong nasa sinapupunan na ipinagbuntis ni Mama Mary ng 9 na buwan. Hindi siya yun, katawan lang yun. Pumasok lang siya doon nung iniluwal na. Ganon, so possession ang nangyari, hindi incarnation. Paano naman ganito, bro? Paano niya babaliin yung Juan 1:14? Ang berbo ay nagkatawang tao. Pag sinabing nagkatawang tao, hindi naman sabi nagposes. Oh. Ang turo Tama. niya dyan naman, ang turo naman niya dyan, nagkatawang tao para lang niyang lalaki nagdamit babae. Look, Oh, yan ang Oo. kanyang turo, nagdamit babae. Eh, hindi lang layo eh. pag hinubaran mo yan, lilitaw ang totoo. Yan, no? So, sa kanya, para lang lalaki na nagdamit ng babae, yung katawan, yun yung damit. Bakit kaya, Bro Jando, bakit kaya yun ang naisip niyang, naisip niyang analogy? Ay, yun ang malaking problema doon. Tapos, mga dating daan, chat sa aking comment section, sasabihin, sila yung nasa tamang aral.
Wala sa tama dahil yung sinasabing nagkatawang tao sa magandang balita Biblia, naging tao. Pakibasa ba ni Romel, sana ba ni Romel? The Living Bible, John chapter 1 verse 14. Okay, John chapter 1 verse 14. The Living Bible. Okay, sa The Living Bible. Ito yung sinasabi dito. Saan yung Bible ko? Ito. And Christ became a human being and live here on earth. Oh, Christ became a human being. Hindi sinasabing Christ possessed the human being. Yun nga. Iba Paano, naman sa kanila. paano sasabihin possession? Tapos magmamarunong sa chat sa comment section na sila yung nasa tamang aral. Yung turo din ni Soriano, biblical, anong biblical pinagsasabi niya? Mali yun. O, katunayan, yung ibig sabihin na isang katawan na inihanda mo sa akin, ibig sabihin, simula pa noong una, inihula na ng mga propeta na siya magkakaroon ng katawan. Yun ang ibig sabihin nun. O sa kanya, ang unawa niya doon is ipinanganak ng katawan, saka pa siya pumasok. Nakita Kaya- mo yung ano, no, yung mga Bible reader, walang theology para maging proper ang interpretations of the Bible. Bible reader lahat ang founder, kung ano pinagsasabi. Isipin mo, dito sa unang, sa Lucas pa lang, paano tong Lucas chapter, ano yun to? Lucas chapter 1 verse 41 to 44. Ewan ko No. sa kanya. Basta ganito yun. Nandun pa lang sa sinapupunan niya, sabi ni Elizabeth, di ba? Oh, Dinalaw maganda rin ako. yan. Maganda yan. Oh. Basahin natin, maganda yan. Nasa sinapupunan sige, basahin natin. paano mo babaliin yun na nung pagkapanganak niya, doon pa lang pumasok ang pagka-Diyos? Ito. Diyan nasa sinapupunan. Ito. At the sound of Mary's greeting, Elizabeth's child leaped within her and she was filled with the Holy Spirit. She gave a glad cry and exclaimed to Mary, "You are forward by God above all other women, and your child descend for God's mightiest praise." Oh. Yan. Nasa What an- sinapupunan pa lang Bakit sabi ito. ni What Elizabeth? What an honor this is that the mother of my Lord should visit me. Mother of my Lord. Ano yung nasa, yung ibinubuntis mo. Blessed yung ibinubuntis mo. Tapos ang sabi niya, hindi papasok si Kristo doon dahil dahil marumi si Mama Mary. Mother of my Lord. Kaya nga Mother of God Ano ba yung Lord? Ayan nga, doon lang galing yung God. At sasabihin niya ngayon, bakit hindi niya sinabi ni Elizabeth, ang pinsang kong si Elizabeth, walang ganun. Talagang sobrang paggalang niya, Mother of my Lord na. Hindi na siya ordinaryong tao. Paano mo sasabing marumi yan? At Ang saka, mismong banal, pupunta sa isang napupunan na hindi banal. Diyos ang gumawa, bro. Tandaan nyo, mga kapatid na ng ibang sekta, no? Isipin di ba inaisip na Diyos nga siya? Napaka makapangyarihan Diyos, tapos gagawa pa siya ng isang babaeng gagawin niyang nanay ng anak niya na marumi din. Hindi ba siya pwedeng gumawa na mismong babae na ihahanda niya para sa anak niya na banal? Isipin niyo yun, imposible ba yun? Gagawin pang ordinaryong tao na makasalanan ng nanay ng Diyos mismo? Ay nako, kapatid. Ito pa, meron pang dagdag dito. Bro, naalala nyo yung sabi ni Mark Tau, paano yung balita ni San Gabriel? O, di ba, lulukuban ka ng Espiritu Santo? Paano yon? Paano yun? Naposes ba si Maria nun? ewan ko sa kanilang turo. Tapos, wag kaya mga dating daan, wag kayo magmarunong sa akin sa comment section na. Dahil meron akong listahan. May collection ako ng mga maling aral ni Eliseo Soriano. Yung isa, hindi ko na-download, hindi ko nahabol Kasi sabi niya sa YouTube yun, nakita ko download ko sana. Kaso timing nawala. Sinasabi niya na yung katuruan na hindi pag-aasawa,
Hindi yun aral ng demonyo. Katunayan, yun ay katuruan ni Kristo. Tingnan mo si Pablo, walang asawa. Oh. Pero ngayon, hindi ko na makita. Nasaan na yung video na yun?